对对呀。喂喂喂，喂喂喂啊！Isang mapaminsalang baha ang sumira sa Nepal na naging sanhi ng patuloy na pag-agos ng tubig sa ilog Himalayan at naging isang patuloy na sakuna para sa sangkatauhan. Ang mga bahay, tulay, kalsada at mahahalagang infrastruktura ay tinangay habang ang mga agos na nagdadala ng tubig, putik, bato at mga debris ay umagos pababa. Ang nagsimula sa mataas na bahagi ng kabundukan ay mabilis na naging isang sakuna na nakakaapekto sa mga komunidad sa iba't ibang distrito na nag-iwan sa mga pamilya na nawalan ng tirahan, mga manlalakbay na na-stranded at mga rescue team na nakikipagkarera sa mga mapanganib na kondisyon. Ang mga rescue crew ngayon ay nahaharap sa laki ng pinsala sa ilalim ng mapanganib na mga kondisyon sa mga apektadong pasilyo ng ilog at mga liblib na komunidad. Oh my God, Mario! Mario, bahag! Kita, bahag! हो रहा है यार। Ang sakuna ay naganap ng may pambihirang lakas at bilis na nagpadala ng napakalaking pag-agos sa mga lambak ng ilog at mga mataong lugar. Ang mga infrastruktura ay nasira o nawasak habang ang mga sasakyan, gusali at mga debris ay dinala ng marahas na baha. Hinahanap ng mga rescue team ang mga nawawalang biktima habang ang mga kumpirmadong bilang ng mga nasawi sa buong bansa ay patuloy na nagbabago. Ang laki ng pinsala ay lalong nagpahirap at nagpapanganib sa pag-access dahil sa pagkawala ng mga kalsada at tulay. Maaaring lumitaw ang mas maraming nakaligtas habang bumubuti ang pag-access at muling maaabot ang mga liblib na lugar na nagbibigay sa mga rescuer ng mas magandang pagkakataon na mahanap ang mga tao. यतापट्टि एउटा बिल्डिङ मात्रै छ ट्र्याक्टर के हो गाडी हो रे गाडी बोलेर यताको सानो अर्को त्यो सानो मिन्टाटा कुन चाहिँ आइरहेको छ के हो यार Ang koridor na pinakamatinding na apektuhan ay nagsisimula sa Rasua, kung saan ang unang mapanirang alon ay pumasok sa sistema ng ilog bago lumipat patungong Newad at Dading. Ang baha ay nakaapekto sa mga lugar sa ibaba ng Agos kabilang ang Gorchawimoy Hirchichuan, Tanahon Nalparasi East at Nalparasi West. Ang mga magkakaugnay na distrito na ito ay nakaranas ng iba't ibang antas ng pagbaha, pagkasira, pagkamatay, pagkawala ng tirahan at pagkagambala na nagpapakita kung paano ang isang sakuna na nagmula sa isang rehiyon ng bundok ay maaring kumalat ng higit pa sa pinagmulan nito. At ang lumalawak na epekto na ito ay naging isang pambansang krisis ang isang emergency sa bundok na nangangailangan ng koordinadong mga operasyon sa pagsagip, pagtulong at pagbawi sa buong Nepal. Ang mabundok na heograpiya ng Nepal ay ginagawang lubos na umaasa ang mga komunidad sa makikipot na lambak ng ilog at mga kalsada na sumusunod sa lupain. Ang apektadong rehiyon ay naglalaman din ng mga glacier, hindi matatag na mga dalisdis, mga proyekto ng hydropower, mga pamayanan, mga tawiran sa hangganan
at mga ruta ng turismo. Ang mga kondisyong ito ay lumilikha ng mga punto ng kahinaan. Kapag ang isang biglaang alon ay pumasok sa isang nakakulong na tanawin, ang tubig at mga debris ay maaaring mabilis na bumilis. Sinisira ang infrastruktura habang iniiwan ang mga komunidad na may limitadong ruta para sa pagtakas o paglikas. Ang kahinaang iyon ay nagiging lalong mapanganib kapag ang biglaang paglabas ng tubig ay nagbibigay ng kaunting babala at ang mga ruta ng pagtakas ay limitado ng matarik na lupain. Oh my God, yaar! Mahalaga ang sakuna na ito dahil ang mga epekto nito ay umaabot ng higit pa sa mga komunidad. Nasira ng baha ang mga ruta ng transportasyon, tulay, pasilidad ng hydropower, mga tahanan at mga koneksyon sa pagitan ng Hilagang Nepal at mga sentro ng populasyon sa ibaba ng Agos. Naapektuhan din nito ang mga manlalakbay at mga dayuhang mamamayan sa isang rehiyon na mahalaga para sa turismo at peregrinasyon. Ipinapakita ng kaganapan kung gaano kabilis ang isang biglaang panganib ng Himalayan ay maaaring maging isang pambansang emergency kapag ang mga ilog ay nagdadala ng mapanirang enerhiya sa ibaba ng Agos. Ang laki ay nagtataas din ng mga agarang tanong tungkol sa kahandaan, katatagan ng infrastruktura at mga sakuna sa Himalayan sa hinaharap na maaaring magbanta sa mga mahihinang komunidad ng ilog. Parami ang itinuturo ng mga investigador sa isang napakalaking pagbagsak na kinasasangkutan ng yelo at bato sa mataas na Himalayas bilang ang sanhi ng hindi pangkaraniwang paggalon. Ang pagbagsak ay nag-alis ng dami ng material at tubig na nagdulot ng daloy na puno ng mga debris na pumasok sa network ng ilog. Sa halip na kumilos na parang isang karaniwang baha na pinagbabata ng ulan, pinagsama ng pangyayari ang tubig at mga bato, putik, yelo at mga debris na nagpapataas ng mapanirang puwersa nito habang ito ay umaagos pababa. Dahil sa kombinasyong iyon, mas mabilis, mas mabigat at mas mapanira ang daluyong kaysa sa ordinaryong pagbaha na labis na naapektuhan ang mga komunidad bago pa man sila makatugon. Ito ang aming pupuntahan. Oo, matapos ang unang pagguho, bumilis ang daluyong sa sistema ng ilog na hindi inaasahan ang pagtama sa mga komunidad at infrastruktura. Habang umaagos pababa ang tubig, nagdala ito ng malalaking sediment at mga debris na nagpapalawak sa lugar ng pinsala. Hindi na madaanan ang mga kalsada, nasira o natangay ang mga tulay at nahihirapang makipag-ugnayan ang mga nakahiwalay na komunidad. Ang bawat bahagi ng ilog ay lumikha ng mga bagong hamon para sa mga rescuer na naghahanap ng mga nakaligtas at nawawalang tao. Samantala, ang mga emergency team ay nahaharap sa mahirap na lupain, hindi matatag na mga kondisyon at limitadong daanan habang naghahanap ng mga nakaligtas at tinatasa ang pinsala. Ang Rasua ay nananatiling sentro ng sakuna kung saan ang mga lugar sa paligid ng Rasuagadi, Timur at Sabrasi ay dumanas ng pinsala. Ang Nuwakot at Dadin ay labis ding naapektuhan sa kahabaan ng river corridor habang ang Chitwan ay lumitaw bilang isang pangunahing casualty zone. Ang Gorsha, Tanahon, Naal Parasi East at Naal Parasi West ay naapektuhan sa mas malayong bahagi ng sistema ng ilog. Ang mga turista, lokal na residente, manggagawa, tauhan ng seguridad at mga manlalakbay ay pawang nadamay sa emergency. Sa mas mababang bahagi ng Agos, nahaharap ang mga residente sa paglikas, nasirang infrastruktura at hindi tiyak na komunikasyon habang patuloy na naapektuhan ng baha ang mga komunidad. Pero hindi ka pani-paniwala. Pinakilos ng Nepal ang hukbo, pulisya at armadong puwersa ng pulisya upang suportahan ang mga operasyon sa pagsagip at pagtulong. Ang mga helikopter ay gumaganap ng mahalagang papel kung saan nawasak ang mga kalsada,
at tulay na may dalang mga nakaligtas, supply, tulong medikal at mga tauhan ng pagsagip. Hinahanap din ng mga pangkat ang mga nawawalang tao sa mga pampang ng ilog at mga debris. Nagsusumikap ang mga autoridad na ibalik ang access at komunikasyon habang tinatasa ang pinsala sa mga lokasyon na nananatiling mahirap o mapanganib na maabot. Ang mga helicopter ay nananatiling mahalaga para maabot ang mga komunidad na kasalukuyang hindi mapupuntahan sa pamamagitan ng kalsada, paghahatid ng mga supply at paglikas sa mga mahihinang nakaligtas. Malawak ang mga kahihinatnan sa tao at ekonomiya. Daan-daang tao ang naiulat na patay o hindi na matukoy habang ang mga bahay at infrastruktura ay dumanas ng matinding pinsala. Ang mga kalsada, motor, mga tulay na nakabitin, mga pasilidad ng hydropower at mga network ng komunikasyon ay naantala. Naapektuhan din ng pagkasira ang mga ruta ng turismo at kalakalan na lumilikha ng mas pangmatagalang kahihinatnan para sa mga komunidad. Ang mga hamon sa paghahanap ng tirahan, pagkain, pangangalagang medical at access. Ang mga negosyo at pamilya ay maaaring maharap sa pagkagambala kahit matagal nang humupa ang tubig baha mula sa mga apektadong lugar na nagdaragdag ng presyon sa isang mahirap ng pagbangon. Ang nagudyok ay tila ang pagguho ng yelo at bato sa isang mataas na kapaligirang Himalayan. Ngunit ang mas malawak na panganib sa rehiyon ay hinuhubog ng matarik na lupain at heograpiya ng ilog ng Nepal. Ang kawalang tatag ng glacier, hindi matatag na mga dalisdis, matinding paggalaw ng tubig at mahinang infrastruktura ay maaaring mag-ugnayan upang palakasin ang mga panganib. Patuloy na sinusuri ng mga siyentipiko ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang mga salik sa kapaligiran nakasangkot sa mismong pangyayari habang nagbabala laban sa pag-uugnay lamang sa buong sakuna. Sinusuri ng mga mananaliksik kung paano nag-ugnayan ang mga kondisyong ito sa panahon ng pangyayari at kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa mga panganib sa Himalayan sa hinaharap. Ang emergency ay nananatiling aktibo habang ang mga rescue team ay patuloy na naghahanap habang sinusubaybayan ng mga autoridad ang mga kondisyon ng ilog at hindi matatag na lupain. Ang bilang ng mga nasawi at nawawalang tao ay maaaring magbago habang ang mga koponan ay umaabot sa mga lugar na hindi mapupuntahan at tinutukoy ang mga nakuhang biktima. Ang ilang mga komunidad ay nananatiling nakahiwalay sa ngayon at ang mga nasirang koneksyon ay patuloy na nagpapahirap sa mga pagsisikap sa pagtulong. Sinusuri ng mga opisyal ang mga pagkalugi sa infrastruktura at inuuna ang mga ruta na maaaring muling kumonekta sa mga apektadong populasyon gamit ang mga mahahalagang serbisyo at tulong pang-emerhensya. Dapat patuloy na balansehin ng mga autoridad ang agarang pagtulong sa kaligtasan ng mga rescuer at residente habang sinusubaybayan ang mga kondisyon sa buong sistema ng ilog. Ang Nepal ngayon ay nahaharap sa isang pagbangon pagkatapos ng isang baha na nagbago ng maraming koridor ng ilog sa mga zona ng sakuna. Ang kabuuang bilang ng mga nawalang pinsala ay magiging mas malinaw habang ang mga search team ay umaabot sa mas maraming lokasyon at ang mga autoridad ay nakatapos ng mga pagtatasa ng pinsala. Para sa mga nakaligtas, ang agarang focus ay ang kaligtasan at mga pangunahing pangangailangan. Para sa bansa, ang hamon ay ang muling pagtatayo ng mga kritikal na infrastruktura at pagpapabuti ng kahandaan. Ang patuloy na pagtugon ang magtatakda kung gaano kabilis makakabangon ang mga apektadong komunidad. Ang muling pagtatayo ay mangangailangan ng oras, mga mapagkukunan at mas matibay na proteksyon para sa mga komunidad na nahaharap sa mga katulad na panganib habang sinisimulan ng Nepal ang isang mahirap na pagbangon.